Hi guys, welcome back to Yanni's Room, Sunday Resets. And today, nandito ako sa Poblacion ulit. Pero ang name ng cafe ay Pocket Makati. And Pocket Cafe nga siya because very intimate yung space. Yun na yun. Sorry, tatry ko ipakita. Cute yung space. Actually, maglalagay ako ng picture dito. Nandito lang ako sa isang gilid. Yun lang, medyo maliit lang siya. So, madali siyang mapuno. Feeling ko kapag pumunta kayo dito sa mga days na peak siya, wala kayong mauupuan. Pero, so far, yung experience ko ay good kasi very accommodating. Pero ibubulong ko na lang kasi nakakahiya. Very accommodating yung staff. Na-explain nila yung menu nila. And meron akong itatry na something different right now. Kasi, ang interesting nito, so, nasa specials nila to. Ito ay tiramisu. Tiramisu. Tiramisu drink. Non-dairy siya. I mean, tiramisu oat. Suggestions nila sa akin ay best consumed siya na i-dip yung parang tawag dyan. Nakalimutan ko yung tawag. Sinabi na sa akin kanina. Parang bread. Para meron siyang texture. Tikman na natin. Medyo nangangati akong tikman siya. Yo. Okay. Plan kong lumipat sa labas para mas makapag... Gulat ako. Para mas makadaldal ako. Sobrang common na statement. Pero hindi talaga kasi siya super tamis. Tapos, oh my God, gusto ko nga yung texture nung parang bread. Tama sila. Pwede ko po siya ipakita. Hello, man. Hi, man. Okay, dito ako lilipat. Para mas makadaldal ako. Nandito na ako sa labas. Medyo mas, sobrang init lang though. Pero kasi, dahil maliit lang yung cafe, medyo nakakahiyang dumaldal sa loob, guys. Kita nyo ba? Yep. Eh, alam nyo naman yung bunga nga ako, Yapatron 3000. So, ayun, dito na lang ako. So, cheers! Alam nyo, wait, describe ko yung lasa. For some reason, parang medyo may pagka-sour yung coffee. Sobrang refreshing niya. Hindi ko kung dahil sobrang init lang ba, pero ang refreshing talaga niya. Para siyang iced tea. Hindi ko maipaliwanag. Anyway, I think masarap siyang masaya siyang tambayan kasi feel ko ang friendly ng mga barista kasi kanina pa lang medyo na feel ko na yung ganung vibe so parang feel ko pag bumalik ako dito some other time dadaldalin ko sila pero for now kayo muna ang dadaldalin ko. Hello, what's up? Kamusta kayo this week? Wala pala ako episode this week. Kasi ako ang kamustahin nyo. Kamustahin nyo ako. Yani, kamusta ka this week? We were going through it, guys. We were going through it. Hindi ko alam. Sobrang, tangin, sakit na likod ko saglit. Sobrang krinisis ako this week. Actually, nararamdaman ko na nagbabud. Bud? Wow. It was a budding feeling since last week. Merong pinanggagalingan yung sadness and crisis ko since last week. And parang this week yung peak niya to the point na I felt too paralyzed to move. Okay, I feel like if merong word to describe yung pinanggagalingan ng crisis without sharing too much, it's stagnancy. I feel like since last week or for the past few weeks, ang stagnant ng feeling ko. Hindi ako nakaka-create ng something new. I feel like stuck ako sa routines ko. Even if wala nga akong routines to begin with. Sobrang free-flowing kong tao. And good naman yun minsan, but also bad. Dahil sa sobrang free-flowing, parang walang structure or hindi ko ma-identify if meron ba talaga akong nagagawang bagay na nagmamatter in the grand scheme of things. Gets nyo ba?
Does that make sense? Parang feeling ko, ang dami kong ginagawang actions na hindi ko alam if magli-lead to something big or something important. Especially sa career. Although alam ko, voices in my head lang naman yun. Voices in my head lang naman yun. Alam kong anxiety lang yun. Alam ko na naiisip ko lang yun kasi feel ko nga wala akong nakikreate na anything. Dahil nahihirapan ako mag-create ng content. Tapos, meron ako mga nasimulang creative work na hindi ko matapos-tapos. Tapos sabi ko, ano nangyayari? Bakit wala akong ginagawa? And yet, I feel busy almost every day. I feel busy, feeling ko hindi kasya yung 24 hours sa isang araw. But at the same time, parang ang dami kong task na hindi ko natatapos. What's going on? So feeling ko yun yung nakaambag dun sa feeling of stagnancy and crisis and other unexplored feelings na unearth. So yun, I was going through it. Alam nyo, the best way, di ba, gumawa ako ng episode on creative clogs. The best way to fight creative clogs lang naman talaga ay to just start creating. Basta simulan mo lang gumawa ng anything. Tama naman yun. Yun din yung tinatry kong gawin ulit ngayon, unti-unti. It's just that kapag nandun ka kasi sa feeling of, kapag kinikrisis ka talaga or kapag going through it ka, sobrang hirap i-pick up yung sarili mo na gumawa ng something. Kahit sobrang simple lang na bagay. So yun lang naman. Medyo mabigat, pero okay lang naman ako. Okay naman na ako. Unti-unti nagiging okay. Ang dami rin kasing, inire-remind ko na lang yung sarili ko na marami rin naman magagandang bagay na nangyayari. For example, nakaka-work ko si Miss Alessandra De Rossi and Ruby Ruiz for something na hindi ko alam if pwede nang sabihin. But tayo na. May nangyayari, may ginagawa ako. Minsan, feeling ko nakakalimutan lang ng utak ko kasi naka-cloud ako ng anxiety and all. So, yun. Grabe naman yung ilaw sa likod ng ulo ko. Parang, yun so sorry guys if wala akong episode this week. I was going through something, but it's okay. It's gonna be okay. With the help of my friends and with the help of ganto, alam nyo yung pag-create nga ng simple Sunday resets, nakakatulong siya sa akin eh. To be honest, yun din naman yung purpose ng Sunday reset ko. Before pa, na just to reset the week. Maybe I really need to reset this week. If someone is going through something similar, well, I hope unti-unti ma-pick up nyo yung sarili nyo. Sabay-sabay natin gawin yon. And wag mag-rely masyado sa bisyo. I have been developing unhealthy habits and hindi yun okay. Hindi yun okay kasi tamo nararamdaman ko yung sakit na likod ko right now and feeling ko dahil yun dun. So, tigilan din natin yun. Yes? Sana hindi tayo mag-rely dun. Whatever, right? Sometimes we just have to say whatever. Whatever, it's gonna be okay. I'm gonna bounce back. Whatever, girl. Well, yun lang. Yun lang naman yung may share ko for what happened to me this week. What happened to the world around us this week? Well, nakita ko lang yung force majeure na sinabi ni Robin Padilla. Nakakatawa. Sabi niya, hindi ba enough na grounds daw yung crisis sa Middle East, yung mga gera, para maipush nga yung online voting. Yung force majeure nga. Tapos parang, bakla, any na lang talaga, Alam niyo, ang tanging magandang nagawa lang ni Robin Padilla sa buhay niya, si Kylie Padilla. Ay, sorry. Hi, Kylie. Kaklase ko kasi si Kylie sa workshop ni Sir Ricky. Hi, Kylie. Shout out sa'yo. But anyway, alam nyo, every time kinikrisis ako or like naiisip ko na parang, fuck, nandito ako sa isang position na hindi ko deserve. Masyado akong bobo for this role or this position. Naaalala ko na, shit, tumakbo si Robin Padilla as a senator at nanalo siya. There's a room for everybody. Anything can happen. Kaya niya, mas kaya ko. Ay nako, ewan ko, circus. Again, hindi nakakatawa tong mga pangyayari Hindi nakakatawa na ganito yung politicians na meron tayo. Pero, fuck. Hoy! Friends ko. Hi. Yes, Sunday reset in Fakat, Makati. Sorry, dumating yung friends ko bigla. Pasok kayo, te. Yun nga, going back. Kay Robin Padilla. Ano pa ba nangyari? Naglabas na ng statement si BBM.
a while, after a long time, naglabas na siya ng statement. Sinabi ni BBM na yung online voting ay ginagawa nga lang para mag-giveaway kay Bato. So, dinenounce niya yun. Dinenounce din niya yung propaganda video. Or yung, hindi, dinenounce din niya yung claim ni Aimee na gusto magkaroon ng constitutional change. So, kinall out niya yung kapatid niya for disinformation. Alam niyo, kasi they are fighting. Alam niyo, hindi sila okay, di ba? Yup, the girls are fighting. Alam ko, ano yun eh, widely known information na hindi talaga okay si Aimee tsaka si BBM. And so, wow, kalat. Sinearch ko yung video na pinakita ni Aimee Marcos sa Senate. Nakakatawa. Nakakatawa in a very derogatory way. Kasi, bakit ka magdadala ng ganyang propaganda video sa isang Senate hearing? It is a propaganda video. Alam niyo yung mga makikita niyong ina-upload niya sa Facebook? Nakaka-offend. Na parang, wow, you thought na okay lang gawin yan. Yung statements ni BBM, maayos naman siya. Iniisip ko lang, bakit ngayon lang? And also, wala ba talaga siyang power to solve this mess? Kasi nag-comment lang siya nangyayaring mess sa government eh. And isa sa mga na-realize ko ay, wow, sobrang shit pala talaga ni Rodrigo Duterte to the point na naa-amaze ako na ang ayos ng statements ni BBM right now. I do not like the man, but Duterte is so evil and so bad na he made me like what BBM is giving us right now. Para kung sobrang nag-enjoy ako sa bare minimum just because sobrang deprived tayo of that nung time ni Duterte. Ganun yung nangyayari. So yes, still a mess, no improvements. May mga nagsalita lang, which is yung presidente natin, and hindi pa rin natin nakikita kung asan si Bato. Yun lang naman. Movie recommendations. Alam nyo na naman. Putang ina, sorry. Lagi ko sinasabi, alam nyo. Hindi ko alam kung anong i-recommend ko movie sa inyo this week. Pero excited ako kasi manonood ako ng movie after this. Manonood ako ng Obsession. Sobrang tagal ko na siyang inaamat. Sobrang tagal ko nang gustong manood ng Obsession. And so, ayun. Manonood ako right now. Feeling ko yun yung i-recommend kong movie. Kahit hindi ko pa siya napapanood. So, wala akong maibibigay na comment, thoughts about it. Pero kasi so far, so good. Feeling ko, if gusto nyong malaman yung thoughts ko about Obsession, abangan nyo na lang sa Letterboxd account ko. Pero yun ang movie recommendation ko this week. Para it's something na parehas nating hindi pa napapanood. Mantra. Mantra of the week. Ano naiisip kong mantra? Ang common ng mantra na to, alam ko nakita nyo na to sa Facebook, for sure, mga quotable quotes. But your anxiety is lying to you. Yup, the voices in your head, they are just in your head. And most likely, yung mga naririnig natin, pinagsasabi sa atin ng utak natin ay harsh. Kasi harsh tayo sa sarili natin eh. And so, wag nating paniwalaan lahat. Maybe it's time to invalidate ourselves. So, every time we speak harshly to ourselves, sabihin natin na parang, girl, ang sama mo. Hindi tayo dapat maging ganun kasama sa sarili natin. Yes. I rest my case. Yun lang naman. Thank you so much for bearing with me this week. Thank you so much for doing this Sunday Reset with me. And I hope maging better ang paparating na week na to para sa inyo. So, i-follow nyo kami sa aming socials at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. Naglalabas ako ng new episode sa YouTube and Spotify. So, mag-subscribe kayo every Thursday, 9 p.m. if I'm not going through it. And every Sunday, 8:30 a.m. I-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu sa lahat ng social media platforms. And mag-join na rin kayo sa FB community natin. Yani's Roommates. Yun lang. Bye-bye. See ya.